Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So, dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So, ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amen ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain yung Marcos Jr. Actually, yan yung discussion namin kanina because we were in a meeting. The Office of the Vice President was in a Zoom meeting. And then, wala kaming sagot, ma'am. Hindi ko alam kung bakit mag-isa ako doon sa House of Representatives. And then, suddenly, nandito sila. Sumama sila dito. Pero, madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House of Representatives dahil sa mga nangyari noong nakaraang taon. Likely baka yun yung rason bakit ayaw nila ako samahan doon sa HOR. Smooth sailing po yung budget dito. Si Senator Bongo sabi gusto pa niyang ibigay yung part ng budget niya sa opisina niya sa inyo. Well, ganun din naman sa House of Representatives. Mabilis lang naman. Mainly because napakaliit kasi nung budget. Tapos, ang karamihan doon are for projects na ginagawa na namin noon pa since 2022. So, wala siyang bago na project. Wala pwede sa current present budget niyo or are you requesting Especially sa social services lang? Mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget. Pero I decided not to submit a bigger budget because alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magsasubmit kami ng mas malaking budget tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP ngayon which is about 900 million. So hindi na kami nag-submit. About the welfare check done to your father, ma'am. Ano na po update po? Yung welfare check na yon, usually kasi pag pumupunta yung officials from the Philippine Embassy in the Netherlands, nagsasabi sila at alam namin or alam ng defense team ng mga abogado na pupunta sila. Pero for this one or two, hindi ko pa masigurado kung 2 beses o 1 beses. Pero sigurado ako, hindi ko pa masigurado kung 2 beses. Pero sigurado ko na merong 1 beses na pumunta sila na hindi sila nagsabi sa pamilya man na nandoon sa Hague o sa defense team. Nalaman ko na lang siya noong merong report na
binigay sa Office of the President. Taken on your part. No? Yes, ma'am. Oo. Kasi hindi naman sila nag-welfare check eh. Simula nung dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumupunta sila doon for specific reasons, hindi dahil sa welfare check. So, noong nag-file ang abogado na Tama, dahil kung talagang ang concern nila ay, kung talagang ang pakay nila ay welfare check, dapat umpisa pa lang. Dapat regular yung punta nila doon para tingnan yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Hindi yung ngayon lang na ilang buwan na siya doon. ang indefinite adjournment noong proceedings, suddenly meron ng welfare check na ginawa yung officials ng embassy. At kung makikita mo doon sa report, ay ini-interview nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And somehow, nagbibigay sila ng, although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. You see malice in that. Of course, yes. I see malice in that. Number one, they never did a welfare check. Number two, they did not coordinate with the defense team. They did not inform the defense team or the family members who are at that time in The Hague. And yun, makikita mo sa report, nag-a-assess sila sa kalusugan. But ICC said it has to have a consent of the detainee now for them to allow any representative from the government. So we would like to assume, based on their statement, we are already allowed it. Well, hindi ko na tinanong si Pangulong Duterte kasi ayaw ko na siya ma-stress at ma-distress sa mga nangyari. And ayaw ko na isipin niya na merong mali doon sa mga sinabi niya. So ayaw ko na i-confirm pa sa kanya kung ano yung nangyari doon. Saka sigurado naman tayo dito mga kababayan na hindi naman nila kayang maisahan si dating Pangulong Duterte kung ano man yung kanilang balak o kung ano man yung kanilang interview na ginawa, siguradong wala silang makukuhang kung ano man yung pakay nila doon kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte mga kababayan, dahil kilala naman natin si Tatay Digong na matalino at hindi mo basta-basta maiisahan. Na the confirmation of the reports that I got a copy of, enough na yon para sa akin na sabihin na filing ng indefinite adjournment. At makikita mo sa report, hindi maganda yung kanilang motibo sa pagpunta doon. Dahil unang-una, sinabi ko nga, hindi sila nagpasabi na pupunta sila doon. At nangyari lang yon noong nangyari lang itong welfare check na ito noong merong filing ng indefinite adjournment. At makikita mo sa report, nag-a-assess sila ng kalusugan. Violation sa inyo, baby, even after the fact na bumisita sila. After the fact, wala silang explanation. I believe nag-explain ang Department of Foreign Affairs, ang DFA. They said that naggumagawa talaga sila ng welfare check sa mga kababayan natin. Is he right? Yeah. With that, or at the detention? Nasa detention, as far as I know, nasa detention facility siya today. Yes. Bakit kailan niyo po siya nakausap? Oh. Kailan ba siya? Friday to Friday siya sa akin eh. Friday of last week. No, Friday of last week siya. Ko siya huling ang nakakausap niya araw-araw si Kitty, si Veronica. But earlier today, Veronica messaged me telling me that she's busy today with her examinations. So can I
take the call of President Duterte. So I expect him to call this afternoon around 11, between 11 a.m. to 1 p.m. in The Hague. Ano si condition po ni Pangulo? Is he well, unwell? Kamusta po si Pangulo? We will soon know because I believe and I expect the court to litigate the submissions, the petitions of the defense. I mean, the health condition po. Oo. Like ngayon, today, hindi ko pa alam. Hindi ko siya nakausap today. Ma'am, kumusta yung usap yun Friday? How was Last Friday, ano nga ba yung pinag-usapan namin? Nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala. Lately, he's been distressed about the flood control talk. So, I'll try to avoid that later. What is he distressed about that? Why is he distressed about that? Kasi, well, ang sasabihin lang naman kasi ni PRD na sinabi ko na si BBM ay hindi marunong, he's a weak leader, and he doesn't know anything at all about governance. So, Are you distressed the same way as he is about the flood control? oh yes, ma'am, of course. Sinabi ko na yan noon, hindi naman masama ang loob ko sa ginawa nila sa paninira sa pangalan ko eh. Masama ang loob ko dahil sa ginawa nila sa bayan. Ma'am, regarding the interim release, may country na po ba na Merong bansa na nagsabi na tatanggapin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung bansa ito? Hindi ko lang masabi kung saan. sa Asia? Hindi ko masabi kung saan, ma'am, kasi hindi ko masabi. Ano yung reaction lang dun sa Mamaya allegations of bags of money being delivered po kila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez? Mm-mm. Any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Ma'am, your comment on the resignation of Mayor Magalong ng ICC. Ayaw mag-comment. Huwag na lang, sir. No comment. Matagal nyo na kung alam yung modus na di umano'y pangingitlak sa flood control. Hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver
But how confident is the president with Azurin being the special advisor po ng ICI given na he was implicated po sa isang he was accused of allegedly covering up yung drug haul sa Manila noong 2022, though hindi naman po siya kasama sa nakasuhan. Mm-mm. So, yan po, maliwanag. Kayo na po nagsabi, hindi nakasuhan. Kasi kung naakusahan lang, madali po kasi mag-name drop. Madaling magbanggit ng pangalan. Madaling magturo, lalo na ngayon. Pero iba po kasi kapag nakasuhan at nagkaroon ng desisyon ng conviction. Thank you, ma'am. Sunod, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, good afternoon. In a privileged speech, Senator Chis Escudero claimed, among others, that the investigation on flood control projects is following what he calls a script by the former Speaker and the President's cousin, Martin Romualdez. Ang implication ho nito, selective ang nagiging investigasyon and happening at the behest of just one person, na hindi ito yung gusto mangyari ng Pangulo. Ano ho ang pahayag ng Malacanang kaugnay sa naging privileged speech ni Senator Escudero? Kung yan po siguro ang kanya napapansin at nakikita, malamang hindi naman din po yan ang napapansin ng iba. Sabi nga po natin, sa ngayon, lahat po ng naituturo, lahat na nababanggit na pangalan, dapat nating i-considera na inosente. They should be presumed innocent until proven guilty. Ganun. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mga nangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. So, ang mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Ang tanong nga dito, madam, ay bakit yung ibang nabanggit, particular yung mga ibang senador ay na-freeze na yung account, yung kanilang mga asset? Bakit iba ang trato pagdating sa ibang mga pangalan na nababanggit? Nabanggit niyo po yung ICI and still on the former Speaker. May pahayag po si Vice President Sara Duterte. At if you don't mind, babasahin ko po yung portion na hihingi ko kayo ng reaksyon. Ang sabi po ni VP Sara, I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos in choosing Martin Romualdez as Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware court ruling was issued. Sadly, President Marcos continues to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold on the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infrastructure that is clearly under his control. One day, the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang, and on that day, the Filipino people will finally decide that we deserve better. Okay, nakakuha po tayo ng pahayag ngayon lamang at atin pong nabasa ang kabuuan. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So, dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So, ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, wag niya pong kakalimutan yon. At yung binabanggit niya pong Delaware. Alam naman ng taong bayan na may say ang Pangulo sa mga tinatalagang House Speaker. Decision sa Delaware Court. Muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So,
siya po mismo, ang Vice Presidente ay name-mention din sa mga di umano-maanumalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? At tulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. I'm sorry. How about on this point where the VP is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang? Maski na po mismo, napakinggan po natin si Senator Chis Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung ano man ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amen ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain yung Marcos Jr. Wala na pong sisirain dyan, madam. Sunod, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Gaano pa rin po ka-solid ang Armed Forces of the Philippines sa gitna po ng mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno at may mga sundalo na rin po yung nagsasalita sa SOCMED in support po dun kay Guteza. Paniwala pa rin po, may tiwala po ang ating Pangulo sa ating mga kasundaluhan na sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan ang galit sa korupsyon. So, atin pong igagalang ang kanilang mga mensahe dahil hindi po lahat ng tao gugustuhin na manakawan ng pondo ng bayan. Wala naman pong mga intel reports na may mga kumikilos na po sa AFP para mag-withdraw ng support sa Pangulo. Nadinig na po natin si General Bronner. Sinabi po niya na mananatili silang matatag at hindi po sila sasali sa gintong klaseng gulo at ang papatupad lamang po nila kung ano yung nasa konstitusyon. Thank you. Sunod, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, ano po ang stand ng Pangulo tungkol doon sa panawagan na sana ma-open yung hearing sa Independent Commission for Yun. Infrastructure? Noon pa po Dapat lang para nakikita natin yung parang ginagawa sa Blue Ribbon. At least susubaybayin natin kung ano ang nangyayari sa hearing. Mahirap yan, din natin alam kung ano yung mga tinatanong nila, kung sino-sino yung mga witness na kanilang kinakausap. Mas maganda yung live na nakikita natin para wala talagang takipan na mangyayari. Kasi kung sekreto yan, kung nakatago yan, hindi natin alam kung anong lalabas dyan. sinabi ng Pangulo na itong ICI ay isang independent commission. So kung ano po ang kanilang magiging polisiya at ang kanilang magiging procedure po doon ay igagalang po ng Pangulo at hindi po manghihimasok ang Pangulo dahil sila po ay independent body. Ang hirap nga dito mga kababayan, independent, sino ba ang bumuo? Sino yung pumili ng mga tao na yan? Sino yung nagtalaga doon sa mga bumubuo ng ICI na yan? Paano kung yung tinutumbok ng pagdinig papunta doon sa miyembro ng bumuo niyan? Mahirap yun. Paano mong iimbestigahan yung nagtalaga sa'yo yan sa posisyon na yan? At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion na suggestion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. May maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.